Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin sapagkat sa mga katulad nila, nagahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. At kinalong ni Jesus sa mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Muli ay nagpapasalamat ako sa Poong Jesus Nazareno sa pagkakataong ito. Nagbakasyon po ako mula sa misyon. At doon sa malayo, araw-araw akong sumusubaybay sa mga gawain dito sa Basilika at Dambana ng Quiapo sa pamamagitan ng online na mga misa. Kaya lang nababanagan ko lang si Kristo. Naku, napakaliit. Parang may isang linya. Alam ko, nandun si Poong Jesus Nazareno. Pero ngayon dito, kayo araw-araw kayong pwedeng pumunta dito. Ngayon ay sa misang ito, ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat, dinadakila, pinapalawak ang honor ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Kanya, sa Kanyang kabutihan at kagandahang loob at pagpapatawad sa akin, sa ating lahat. Pagnilayan po natin mapagbasa. Ang unang pagbasa mula sa sulat ni Santiago, Apostol, ito ang basihan. Yung narinig natin ng isa sa mga sakramento, ang sakramento ng pagpapahid ng langis. Pari lamang ang maaring maggawad nitong sakramento ayon sa disiplina. Kaya pinagsabihan ko yung diakono. Kadalasan yun ang isa sa mga kaso na hindi nagpapatuloy sa pagkapari. Sapagkat kahit diakono, kahit laikong pare, kahit na iutos sa'yo ng... Kasi, may sakit dyan, ako. Ayaw na. Alam mo naman kami, minsan tinatamad. Ako, sick call. Naghihiling ng kwad, pagpapahid ng langis. Ikaw naman, nautusan ka naman. Hindi mo pwedeng gawin yan. Bakit? Makinig kayo. Sabi doon sa unang pagbasa, meron bang may sakit sa inyo? Ipatawag ang mga pari upang ipatong ng mga pari ang kanilang kamay at mapapatawad ang kanilang mga kasalanan. Yun. Yung diakono, kayo, di kayo pwedeng magbigay ng absolusyon. Pari lamang ang kumpisal. Kaya yung pagpapahid ng langis, katulad ng sakramento ng kumpisal. Paliwanag ba? Ha? Kung utusin kayo, siyempre, susunod naman kayo. Sabi ni Father.
Di. Ha? Kaya dapat, Father, gawin mo yung trabaho mo. Yun. Yan ang basihan, ha? Meron ba may sakit sa inyo? Ipatawag ang pari. Kahit na siya'y natutulog. Lalo na kung maluba. Ipatong ang kanyang kamay sa ulo nila at kung may kasalanan sila, mapapatawa dito. Sakramento ng pagpapahid ng langis. Katumbas sa ang pagpapatawad ng kasalanan ng sakramento ng kumpisal. Paliwanag yun. Ating ebanghelyo ayon kay San Marcos. Ang paghahari ng Diyos. Sino mapapabilang sa kaharian ng Diyos? Sino magiging miyembro nito? Sino magiging kasabi nito? Mapapabilang ka ba? Pipiliin ka ba? Makakasali ka ba? Anong kriteriyon? Ano yung batayan? Ang batayan po, tayo po'y nagtitiwala katulad ng isang bata. Meron ka bang puso na umaasa, nagtitiwala, o kritiko? Para kang lahat ng talaga mapanuri, mahilig sa evaluasyon. Titingnan. Mahirapan yan kasi tinitingnan mo yung mali, tinitingnan mo yung kulang, tinitingnan mo yung imperfection sa tao, sa mga pangyayari. Ang paghahari ng Diyos, may tiwala kayong may magaan ang kalooban. Yung halos, yung ay magaan. Mararamdaman mo naman yun kung matalas ang mata sa'yo. Titingnan ka mula ulo hanggang talampakan. Patay na tayo dyan. Pero mararamdaman mo naman yung kaamuhan, yung pagtanggap, yung kahandaang makinig. Katulad ng isang anak sa kanyang magulang, may pagtitiwala. Gayon nga yun ang gusto ng Diyos bilang ama, bilang magulang o mga anak. Ano ba? Gusto niya lumalapit sa kanya ang kanyang anak. O may alaga ba kayong mga tuta dyan? Aso? Pusa? Kung kagagating kayo, gusto nyo. Diba? Tapos, yung ulo niya. Kahit saan, kahit na sa pinanggalingan ko. Doon kasi, alam mo na, ibang mundo doon. Pero pagdating sa mga hayop, parang kwan. Lahat tayo, gusto kong tinawag mo yung alaga mong, may inaalaga kang hayop, tuwan-tuwa sa'yo. Kung kakagating ka, patay na tayo. Sige na. Kailangan, paglapit natin sa Diyos, meron tayong ngiti, magaan, at nadadama mo yun Kahit sa malayo, patakbo, patungo sa'yo. Ibig sabihin, gusto kang makapiling, makasama. Marami po mga santo sa araw nito. Ako po, mahilig ako sa mga santo. Akong pare, kahit na nung ako'y nandito. Yung iba, kulay berde, ang suot. Ako laging may santo ba? Kasi ang prinsipyo ko sa buhay, kailangan ko ang lahat ng tulong. Hindi ko kaya lahat. Ang mga santo, sila'y tumutulong, handa silang tumulong. Kung tatawagin ang kanilang pagtulong, kung kaya mo mag-isa, sige. Pero ako, kailangan ko lahat ng tulong. Iga nga, marami akong mga kaibigan. Pagdating sa larangang ito, si San Beda, ikinagagalang, lubhang ikinagagalang na San Beda. San Beda na venerable, ang kanyang kagalingan na yung kasaysayan ng simbahan. Si Papa San Gregorio Ikapito, siya po yung reforma ng disiplina sa simbahan. At si Santa Maria Magdalena ng Pazzi, madre po yan, yung
buhay, panalangin, kontemplasyon, pagiging malapit sa Panginoon. At syempre ngayon, Sabado, mahal na Biring Maria, alagaan niyo po kami at patnubayan at ipagdasal sa lahat ng aming mga pangangailangan. Sa tulong ni Maria at ni San Jose, ni San Beda na Venerable, Papa San Gregorio Ikapito at Santa Maria Magdalena ng Patsi. Kompleto ba? Kompleto. Nawa po ay matanggap natin ng maluwag, nakangiti, kaaya-aya ang kalooban ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno.